Ang Paris ay tinaguri ang isa sa the best planned city in the world at ito rin ang tinawag na the City of Love. Kung bakit, alamin natin. Samahan niyo ako sa aking dokumentaryo dito sa Paris, France. Efficient mass transport system, walkable streets, bike-friendly, preserve culture and heritage, vibrant nightlife, at higit sa lahat, world-class tourist destination. Yan ang mga dahilan kung bakit ultimate travel destination ng karamihan ang Paris. Ngayong araw, bisitahin natin ang ilan sa mga natatangi at kabigha-bighaning mga tanawin dito sa bahagi ito ng Europa. Para mapadali at efficient ang aking pamamasyal sa lungsod, minabuti kong sumakay sa river cruise na binabaybay ang kahabaan ng Seine River sa pusod ng Paris, na kung saan malapitan kong nakita ang ilan sa mga makasaysayang istruktura dito. Gayon din, sumakay ng tourist bus kung saan dadaanan naman ang mga pangunahing tourist destination sa lungsod. Nakakamangha at napaka-organisado ng sistema at seamless ang travel experience ko dahil dito. Sa unang trip pa lang ng river cruise, minabuti ko nang sumakay para makaiwas sa dagsa ng mga turista lalo na sa dapit hapon. Alas 10 ng umaga nagsisimula ang cruise at nagtatapos naman ito ng alas 10 ng gabi. Sa itaas, ramdam ko ang katahimikan ng ilog. Presko ngunit malamig na simoy ng hangin at banayad na sikat ng araw. Sa tulong ng isang multilingual tourist guide, nalaman at naintindihan ko ang mga elements at istruktura na aming dinadaanan sakay ang ferry. In front of us, one of the most beautiful and iconic bridge in Paris, the Bridge Alexander III, inaugurated in 1900 to celebrate the friendship between France and Russia. Its architecture is typical of the Belle Époque. Represent les nymphes de la Seine. In the middle of the bridge, you can see the coat of arms of Paris, and the two statues represent the nymph of the river Seine. En el medio del puente se pueden ver las armas de París representadas por un barco. Las dos estatuas representan las ninfas del río Sena. Durante la Plaza de la Concordia, y en su centro pueden ver el obelisco de Luxor, que fue ofrecido al rey francés Carlos X por el desciframiento de la piedra de Rosette por Champollion. Since 1939, it became a museum in 1986. This museum is dedicated to the art of the 19th century and especially in music. Ilan pa sa mga nadaanan ng river cruise ang gusali ng National Assembly, ang sikat na The Louvre, Notre Dame at marami pang iba. Makalipas ang mahigit 1 oras, nagtapos ang cruise sa harap ng pamosong Eiffel Tower. Sa liwanag ng umaga, banayad ang kulay nito, sumasalamin sa tubig ng Seine. Sa sandaling ito, hindi lang ako nanunood, parte ako ng kwento ng lungsod. Matapos ko ang river cruise, napuno ng tuwa at pagkamangha ang aking nararamdaman. Isang karanasan na tiyak mahirap kong makalimutan. Pagbaba ko ng river cruise, sunod ko naman sinubukan ang hop-in hop-off bus. Ito ay isang flexible city tour kung saan bibili ka ng day pass at malaya kang sumakay at bumaba sa mga designated stops malapit sa mga pangunahing tourist attractions. Pwede kang mag-explore sa sarili mong oras at bumalik sa bus kapag handa ka na ulit. Isang popular at convenient na paraan para maranasan ang Paris. Dahan-dahan, walang minamadali. Can just stand. Here.
una akong bumaba sa Notre Dame Cathedral, ito ay hindi lamang isang simbahan. Ito ay puso ng kasaysayan ng Paris. Bago ang sunog noong 2019, dinarayo ito ng humigit kumulang 12 to 14 million visitors bawat taon o halos 30,000 to 40,000 katao kada araw. Matapos ang restoration, muli itong binuksan sa publiko na may kontroladong akses bilang paggalang sa kasaysayan at pangangalaga sa estruktura. I will leave it at the altar, God. Leave it at the Sa labas, meron ding mga basking artist na tumutugtog ng mga matataimtim na awit. I will give you everything now, God. Oh, I surrender all and leave it at the altar, God. Oh, yeah. Oh, all the glory is shining, are the visions that I've seen and I've held on so tight. Turned out they in only my skin, digging deeper on our side. Kung gaano kasolim dito sa labas sa umaga, mas doble naman ang pakiramdam nito sa loob, lalo na sa gabi, kung saan di gaano karami ang mga bumibisita. Kaya binalikan ko ito kinagabihan. Sa loob ng Notre Dame Cathedral, mararamdaman ang katahimikan na may bigat at kahulugan. Ang matatayog na haligi, malalawak na arko, at makukulay na stained glass windows ay sabay-sabay humihila ng tingin pataas. Dito, ang ingay ng lungsod ay napapalitan ng pagninilay, isang espasyong humihikayat na huminto, huminga at magmuni. Completely redesigning the city of Paris under the direction of Napoleon III. Magtatanghalian na nang marating namin ang Galeries Lafayette. Ito ay isa sa pinakasikat na luxury department store sa Paris sa buong mundo. Please, Lafayette. Kailangan natin puntahan yung taas na yan. Dito, nagtatagpo ang pinakamalalaking pangalan sa fashion. Mga iconic brands tulad ng Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Prada at marami pang iba. Mga branded pala dito. Sa ilalim ng napakagandang glass dome, ang pamimili ay nagiging karanasan. Maingay pero elegante. Mararamdaman mo ang Parisian lifestyle kung saan ang luxury ay hindi pinagmamalaki, kundi natural na bahagi ng kultura. Sa Galeries Lafayette, ang fashion ay hindi lang isinusuot, ito ay isinasabuhay. Sa rooftop naman ng gusali, nagtitipon ang mga turista para masilayan ang skyline ng Paris. Dito, tanaw mo rin ang iconic Eiffel Tower. Kasama din sa madadaanan ng bus ang The Louvre. Ang The Louvre Museum ay isa sa pinakamalaking museum sa mundo at isa sa pinakabinabisitang cultural site ng Paris. Dating Royal Palace, ito ay naging tahanan ng libu-libong obra mula sa iba't ibang panahon at sibilisasyon.
Dito matatagpuan ang mga iconic masterpieces tulad ng Mona Lisa at Venus de Milo. Sa pagitan ng lumang pader at modernong glass pyramid, ipinapakita ng The Louvre kung paano pinagsama ng Paris ang kasaysayan at sining sa iisang espasyo. Sa dami ng mga artworks ang nasa loob ng The Louvre, kulang ang ilang araw mo para mapagmasdan ang lahat ng ito. Kaya may 3 significant arts ang kailangan kong i-prioritize bago matapos ang araw o ang tinatawag na The Big Three. Una sa listahan, ang The Greek Sculpture, Venus de Milo. Sa lawak ng museum exhibition area na may sukat na mahigit sa 70,000 square meters, nahirapan akong hanapin ang una sa aking listahan. Maraming liko-liko at maraming mga artworks na mahirap baliwalain. Ngunit sa wakas, makalipas ang mahigit 1 oras, nasilayan ko na ang signage ng Venus de Milo. Ang Venus de Milo ay isang sinaunang Greek sculpture na sumisimbolo ng kagandahan at balanse ng katawan. Natuklasan ito noong 1820 sa isla ng Milos at pinaniniwalaang ang mga braso nito ay nawala sa paglipas ng panahon. Sa unang tingin, isa lang itong pangkaraniwan sa daan-daang ribulto dito sa The Louvre. Ngunit sa malapitan, ipinapakita nito na sa kabila ng kakulangan, nananatili itong isa sa pinakamahalagang obra sa The Louvre. Patunay na ang tunay na ganda ay hindi nasusukat sa pagiging kumpleto. Sunod ko namang hinanap ang pangalawa sa aking listahan, ang Winged Victory of Samothrace. Ang Winged Victory of Samothrace ay nilikha noong ika-2 siglo bilang paggunita sa isang tagumpay sa dagat. Natuklasan ito noong 1863 sa isla ng Samothrace sa Greece ng isang French archaeologist. Matapos madala sa France, naging bahagi ito ng koleksyon ng The Louvre Museum, kung saan patuloy itong humahanga sa mga bisita hanggang sa ngayon. Sa kabila ng pagkawala ng ulo at mga braso, buhay na buhay ang galaw ng mga pakpak at ang daloy ng damit. Isang obra na nagpapaalala na ang tunay na lakas at tagumpay ay mararamdaman kahit hindi kumpleto na nakikita. Mga 3:00 na nang simulan kong hanapin ang pangatlo at panghuli sa aking listahan, ang painting ng Mona Lisa. Ngunit bago marating ang painting, marami pa akong nadaan ng mga magaganda at mahalagang paintings. Isa na nga dito ang sikat na biblical scene ng mga karakter na sina David at Goliath. Ang hirap-hirap pa yan ito pumasok. Finally, ito na yon. Let's go in and see Mona Lisa. Araw-araw tinatayang nasa 20,000 to 30,000 katao ang bumibisita dito para lamang masilayan ang Mona Lisa. At maswerte tayo ngayon, kakaunti lang yung tao. Madali tayo makasingit. Ang Mona Lisa ay ipininta ni Leonardo da Vinci noong unang bahagi ng 1500s at itinuturing na pinakasikat na painting sa buong mundo. Pinaniniwalaan na ang babae sa larawan ay si Lisa Gherardini, ngunit hanggang ngayon, misteryoso pa rin ang kanyang ngiti. Isang dahilan ng kakaibang dating ng Mona Lisa ay ang teknik na sumato, kung saan dahan-dahang naghahalo ang liwanag at anino, kaya tila nagbabago ang ekspresyon niya habang tinititigan. Sa kabila ng kasikatan nito, maliit lamang ang sukat ng painting. Nasa 77 cm ang taas at 53 cm naman ang lapad. Dahil dito, ito ang isa sa pinakabinabantayang artwork sa mundo. Patunay na kahit tahimik at maliit, ang impluwensya ng Mona Lisa ay walang kapantay. Hindi ko rin pinalampas ang dambuhalang painting na nakaharap lang sa Mona Lisa. Ito ay ang The Wedding at Cana. Ayon sa Biblia, inimbitahan si Kristo sa isang kasalan sa Cana in Galilee. Dito niya ginawa ang unang himala niya, ginawang alak ang tubig na may koneksyon sa Eucharist.
Sa painting na ito parang inilipat ang eksenang iyon sa isang magarbong kasalan sa 16th century Venice. Imbes na simple, naging grand at theatrical. Pinagsama ang banal at pang-araw-araw, ang sacred at profane sa iisang eksena. Kasama din sa dinadaanan ng hop-in hop-off bus ang isa sa pinakasikat na landmark sa buong mundo, ang Arc de Triomphe. Ngunit bago mo marating ang arko, marami kaming nadaan ng mga kabigha-bighaning mga landmarks tulad ng mga monuments at mga heritage buildings. Tumbok ng Arc de Triomphe ang isa na siguro sa maituturing na pinakamagandang kalsada sa buong mundo. Ang pinapangarap na mapuntahan ng mga city planners na kagaya ko, ang Champs-Élysées Avenue. Malapad, may espasyo para sa mga nagbibisikleta, mga naglalakad. Meron itong mga nakatanim na hile-hilerang mga puno, nakakamanghang pagmasdan. Kami ang nasabi ng mga French na best lands. Beautiful stuff. Isip ka manis kasi super. Makakaiba tayo. Diyan daw, oh, sa gitna. Dito na ba? Yes. Pagbaba ko ng bus, hindi na nag-atubili pang magpakuha ng mga litrato bilang background ang monumento na ito. Isang pambihirang pagkakataon na hindi mo pwedeng palampasin. Hindi alintana ang panganib na dala ng mga nagbibilisang mga sasakyan. Tumungo kami sa gitna para makakuha ng magandang mga shots. Ang Arc de Triomphe ay tinayo bilang parangal sa mga sundalong lumaban para sa France. Ipinagawa ito ni Napoleon Bonaparte noong 1806 matapos ang kanyang mga tagumpay sa digmaan. Sa ilalim nito matatagpuan ang Tomb of the Unknown Soldier na may apoy na patuloy na nagliliyab bilang simbolo ng alaala at sakripisyo. Mula rito tanaw ang Paris, isang lungsod na hinubog ng kasaysayan at katapangan. Bago matapos ang buong tour, kailangan mapuntahan ang pinakasikat na sigurong landmark sa buong mundo. At dito yan matatagpuan sa France, ang Eiffel Tower. Sinadya kong ihuli ito sa listahan sapagkat iba ang ganda nito pagsapit ng gabi. Ang Eiffel Tower ay tinayo noong 1889 para sa World's Fair bilang pagdiriwang ng ika-100 taon ng French Revolution. Dinisenyo ito ni Gustave Eiffel at orihinal na planong pansamantala lamang. Ang Eiffel Tower ay may taas na 330 meters at binubuo ng libu-libong piraso ng mga bakal na pinagdikit ng milyon-milyong rivets. Tuwing gabi, kumikislap ang Eiffel Tower ng libu-libong ilaw, patunay na ang minsang kinontrang disenyo ay naging simbolo ng Paris ngayon. Ang Paris ay tinatawag na the City of Love. Hindi lang dahil sa romance, hindi dahil sa paraan nitong mahalin ang sarili nitong lungsod. Isa ito sa best planned city of the world kung saan ang mga lansangan, gusali at pampublikong espasyo ay may malinaw na layunin at pagkakaunay. Ngunit higit sa lahat, makikita rito ang malalim na pag-iingat sa nakaraan, ang sining, arkitektura at kasaysayan na hindi binubura, kundi pinangangalagaan. Sa Paris, ang pag-unlad ay hindi kapalit ng alaala. Dito, ang pag-ibig sa lungsod ay makikita sa balanse ng plano, pamana at buhay. Kaya ito patuloy na hinahangaan ng mundo. Mula dito sa Paris, ito ang aking dokumentaryo.